Pa-order nga po ng customized cake at 2 box ng pizza. A Day in My Life, Episode 25. Order accepted! During the preparation of this order ay wala pa pong pasok si Hana kung kaya't siya ang nagawa ng topper. Hi everyone! Ako po si Mami Mau, ang inyong full-time work from home single mom. Ang order po natin for today ay mula kay Ma'am Marley Sanggalang Petines. Salamat po sa tiwala, madam! At syempre, mga nanay, nakagawian na po natin ang pagmumultitask. Habang may hinihintay ng niluluto o nakasalang, sinisikap po natin na makatapos ng ating labahin, lalo na nga po at maulan. Yan po, dito na ako nagsasampay sa loob ng aming bahay. At kapag nakatapos ka na ng isang gawain, feeling winner! A day ago po ay na-bake ko na ang ating cake, na initial frost na po at naka-chill na sa ref. And syempre po, bago natin umpisahan sa araw na ito ang pagde-decorate ng ating cake, mas maganda pong nakapag-freshen up na bago umpisahan ng ating trabaho. Sinisikap po namin coordinated na kay Hana ang lahat ng gagawin niyang toppers. Ang inspiration po ng ating cake ay rainbow colors. Okay! At dahil nga po, talbos ng kamote ang aming ulam, Yummy! kaya makikita niyo itong nasa lamesa. O di po ba, kakaiba ang aking flower vase. Sa pagpapakinis naman po ng cake, ito ay hindi natin nakukuha ng minsanan lang. Hinahagod po ito ng paulit-ulit at kailangan ay gaanan po natin ng ating mga kamay. Nagsasample print muna sa bond paper si Hana at pag okay na ang size ay i-reprint naman po ito sa photo paper. Iba yung tiyaga po talaga ang kailangan natin sa pagde-decorate ng cake. Dahil ito po ang siyang kasama sa binabayaran sa atin. Mula po sa pamamalengke ng sangkap, pagbe-bake, paghuhugas ng mga pinagamitan, pag-iisip ng concept, pag-layout ng mga design at toppers, pagpe-print, paggupit at pagdidikit, ito po ay ilan lamang sa mga gawain na kumukonsumo ng oras sa trabaho ng kagaya kong home baker. At ito rin po ang mga considerations namin para sa pagbibigay ng presyo ng bawat customized cake. Magpasa hanggang ngayon po ay marami pa rin ang nagtataka kung bakit napakalayo ng presyo ng mga customized cakes sa mga nabibili natin sa mga bake shop na ready-made cake. Kasama na po ang mga nauna kong nabanggit at pangalawa po ay ito'y binibake ng solo, binibili ng di wholesale kung kaya po sa retail price ay mas mataas na po namin nakukuha ang mga sangkap. At kagaya rin po ng mga empleyado, kami rin po ay empleyado ng sarili naming tahanan na kung saan ang oras po namin ginugugol sa paggawa ng cake at iba pang produkto ay sinasama rin po namin sa magiging presyo ng mga ito. At bago po namin ipinapak ang customized cake, binibigyan po namin ito ng oras para sa documentation na makakatulong naman sa ating pag-upload. Sa panahon po ngayon na halos lahat ay nasa online na, mas mainam pa rin po na hindi tayo magpapahuli. At syempre, hindi tayo nahuli. Salamat po sa Sanggalang family para sa inyong order. At dahil nga po palitin na ang isang ilaw sa bahay, kaya dumiretso na ako sa hardware upang bumili ng isang bumbilya. Pagkatapos ng bumilya, dumiretso naman tayo sa isang pamilihan upang bumili naman ng gulay at ng karne. Dito din po ay bibigyan natin si Hana ng pwedeng treat sa kanya kasi po tinulungan niya ako sa pa-order ni Mami para sa araw na ito. Deserve naman po yan. Sa aming pumagina, hindi man kami madalas nagsasalo-salo sa mga fine dining o malalaking restaurant, kasiyahan na po namin at reward na po sa sarili yung after ng trabaho or pa-order sa pamamagitan ng aming mga simpleng comfort food. Sir, pwedeng halagang 100. O diba mga mami, hindi man ganun kadami ang kaya nating bilhin, ang importante, masaya tayo na napagluluto natin at napagkakain na masarap na pagkain ng ating mga anak. At since nandito na rin po ako sa pamilihan na kung saan makakabili ng mga spices, ay siningit ko na rin po ang ilan sa aking mga kailangan. Pagkatapos po nito ay pupunta naman ako sa palengke. Pagkatapos naman nun ay may pupuntahan pa rin tayo. O di po ba hindi na natapos? Ewan ko kung kaparehas ko rin po ang iba sa single mom. Pero sa story ko po, araw-araw ay talaga naman pong halos hindi ko namamalayan ng oras. Dito po ay kinuha ko na ang dough sa ating supplier. Yan po ang ginagamit ko para sa ating pizza. Kung may nagtatanong ba't hindi ko po ginagawa ang dough, hindi ko na po kaya. Hindi na po kaya ng powers ni Mami Mau.
At dahil masarap po ang timpla ng aming supplier, kung kaya mas pinipili kong sa kanila na lang regular na kumuha. At narito po ang isa sa mga masarap magtimpla ng palamig sa aming barangay, sina Sister Tess at Sister Geraldine. Shout out po! Palamig araw-araw, sipag lang para may pampasalubong sa aking anak. Thank you for watching!